Magandang gabi mga kabayan. Hanggang mamayang 12 na lang ang ating sale. Meron pa kayong pagkakataon humabol, ilang oras na lang ang available. Para sa lahat ng interesado, nariyan sa comment section ang link mga kabayan. Pwede nyo rin tignan sa screen kung ano yung mga naka-sale. Almost 1,000 pesos yung masasave nyo sa iba nating item. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Simon. Simon! 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 Sigaw mula sa labas ng bahay. Mula sa himbing na pagtulog napabangon ng wala sa oras si Mang Simon matapos marinig ang pagtawag sa pangalan. Kasabay ng mga malakas na katok sa pintuan at bintana. Kahit naririnig na babae ang tumatawag, binitbit niya pa rin ang patalim kung sakali. Nagtanong ito at nang malaman na si Aring Rosalda ang nasa pintuan, kagad siyang pinagbuksan ni Mang Simon. Ha? Gabi na't nandito ka pa. Ano bang meron at naparito ka? Tanong ni Mang Simon. Si Rosita, Simon. Tulungan mo ang anak ko. Pinagkaisahan na naman yata ng mga aswag. Tugon ni Nanay Rosalda. Pagkaranig sa mga sinabi nito, kagad sinara ni Mang Simon ang pintuan at nagpunta sa bahay ni Aling Rosalda. Nasa kabilang sityo ang lugar. Aabuti ng ilang minuto bago makarating. Nang sandaling naroon na, pinapasok niya ng bahay si Aling Rosalda matapos maiabot ang bote ng lana. May umaaligid nga malapit dito. Puntahan mo si Rosita. Lagyan mo ng lanang mga palad at huwag mong iiwan. Hahanapin ko lang tong pesteng gumagambala sa pamangking ko. Wika ni Mang Simon. Nang makapasok na ng tahanan si Aling Rosalda, sinimulan na ni Mang Simon ang paghahanap sa aswang. Nararamdaman at naaamoy niya ang samyu ng nilalang na nagtatago lang kung saan. Tinignan ng matanda ang bawat mayayabong na halaman. Sa bubong, sa silong, sa likod ng bahay, bakuran, at kahit sa tabi-tabi, pero hindi pa rin nahanap. Kaya naman hindi na pinalampas ni Mang Simon ang pagkakataon. Inilagay niya sa palad ang mutya ng bato ng engkanto. Hinayaan itong ituro sa kanya ang kinalalagyan ng aswang. Nang sandaling malaman kung nasaan ang nilalang, hindi na napigilan ni Mang Simon ng galit. Kagad sinugod ang sagingan sa hindi kalayuan kung saan nagtatago ang aswang. Nagkaroon pa ng habulan dahil sa biglaang pagtakbo ng elemento. Sinubukan pang tumakas pero hindi na magawa matapos maabutan. Nang mahawakan ng nilalang, walang awang pinagtataga nito ang aswang. Dahil sa luba ng tama ng unang pagtaga sa bandang leeg, napaluhod na lamang ito. Patuloy na nanghina, umagos ang napakaraming dugo. Ni hindi na magawang iangat ang ulo para tignan si Mang Simon. Napapailing na lang ang matanda habang pinagmamasdan ito. Upang tuluyang matapos, hinubad niya ang mutya, ibinaon sa ulo ng aswang. Nang sandaling lumapat ang batong mutya, bigla na lamang itong humandusay sa lupa. Nangisay, ilang sandali ang lumipas ay nawala na ng hininga. Dahil wala nang nararamdamang panganib sa paligid, bumalik na si Mang Simon sa tahanan ng kapatid. Naabutan niya ang dalawa na umiiyak dahil sa mga naganap. Tumahan na kayo. Wala na. Pinatay ko na ang aswang. Wika ni Mang Simon. Ay mabuti naman. Simon, ewan ko ba, sa dami ng tao sa lugar, bakit si Rosita pa ang naisipang guluhin? Tignan mo, nagmukha ng langtang gulay ang pamangkin mo. Nangihina na ng husto ay Diyos ko. Wika ni Aling Rosalda.
Napabuntong hininga si Mang Simon nang makita ang pamangkin. Kahit ngayon lang sila nagkalapit dahil noong kabataan ni Aling Rosalda ay malayo sa isa't isa. Hindi niya maiwasang mangialam sa sitwasyon, lalo pat magkadugo naman sila. Wag kasi puro sardinas ang pinapakain mo kay Rosita. Malamang manghihina ang bata. Ano ba ang sustansya ng delata? Lagyan mo ng kaunting gulay para sumigla naman ang pamangkin ko. Wika namang Simon. Simon naman, hindi yan ang sinasabi ko. Makalipas ang ilang araw, may manggugulo na naman na aswang dito. Ano bang meron sa anak ko at inaaswang na lang siya palagi? Tugon ni Aling Rosalda. Napaisip si Mang Simon. Ano nga ba ang rason kung bakit halos linggo-linggo silang inaaswang? Hindi naman ito gala. Palagi lang nasa tahanan. Takot gang lumabas at ayaw makipag-usap sa ibang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papabayaan. Ikaw naman, Rosalda, maging mapagmatsyag ka sa paligid. Wala ka bang napapansin na taong umaaligid dito? Tanong ni Mang Simon. Ay nako, meron. Nitong nakaraang buwan may nagpunta na matanda eh. Dumito pa ng ilang oras dahil nagpapahinga. Naligaw daw siya pero napapansin ko, Simon. Mukhang kaunti na lang ang oras ng matandang yon. Parang merong kakaiba sa kanya. Pagpapaliwanag ni Aling Rosalda. Namukaan mo ba? Ano daw ang pangalan? Hindi ko na matandaan. Hindi ko rin alam ang pangalan. Basta matanda na uugod-ugod eh. Meron siyang kawayan na tungkod. Tapos may damit na nakatakip sa ulo. Wika ni Aling Rosalda. Naisip ni Mang Simon ang sinasabi ng kapatid. Matapos masigurong nasa maayos na kalagayan na si Rosita, nagpaalam na rin ang matanda. Nang makauwi, hindi pa man nakakapasok sa tahanan meron siyang naramdaman. Batay sa obserbasyon, ordinaryong aswang lang ito. Hindi gaanong matindi ang amoy pero naroon pa rin ang sangsang. Tinignan niya ang buong paligid. Kagad niyang nakita pero ang nakakapagtaka, hindi naman lumalapit. Nakatayo lang sa damuhan, nakatingin sa kanya at hindi gumagalaw. Akma na sanang gagamitin ng mutya. Kumaripas na lamang ito ng takbo. Hindi na rin niya hinabol dahil hindi naman ganon kalaki ang banta. Tila napadaan lang ito sa lugar. Pumasok na lang siya ng tahanan at dahil hindi pa inaantok, nagpa siya na lang ang matanda na pagtuunan ng pansin ang mga halamang gamot. Nang sumapit ang hating gabi, abala si Mang Simon sa paghiwalay ng mga halamang gamot na nakuha kaninang hapon sa pamilihan. Habang ang iba naman, pinitas pa sa sariling bukirin. Medyo nahirapan siyang ihiwalay ang mga dahon dahil halos magkamukha na lang ito sa paningin. Lalo na ang sambong, niyog-niyogan at lagundi. Ito ang madalas hinahanap sa kanila sa kasalukuyang panahon ng tag-ubo. Nang matapos ang paghihiwalay sa mga ito, nagpunta siya ng kusina para hugasan ang mga dahon pero hindi na nagawa matapos maaninag ang bulto ng aswang na nakatayo sa hindi kalayuan. Gawa lang sa kawayan ang dingding ng kusina. Medyo malalaki ang pagitan kaya kahit papano, kagad makikita ang nasa labas. Umiinit na rin ang mutya kaya hindi na pinalampas pa. Bago lumabas si Mang Simon, hindi niya kinalimutang bitbitin ng itak na marami ng aswang ang napatay. Sa paglabas ng matanda, sumalubong kagad ang matinding pag-alingasaw ng amoy ng nilalang. Kasunod pa nito ang dahan-dahang paglapit sa kanya. Nang mapansin ng matanda ang isang aswang, naisip niya ang sinabi ni Aling Rosalda. Dahil dito hindi na inantay pa na makalapit ang aswang. Siya na mismo ang lumapit, pero laking gulat na lang nang bigla itong nawala.
Nakahanda na sana ang patalim sa pagtaga, subalit wala na ito sa lugar. Tinignan ni Mang Simon ang paligid. Muli niya itong nakita sa unahan. Patakbo niyang nilapitan, pero nang sandaling maaabot na sana ay muli na naman itong nawala sa paningin. Paglingon niya, naroon muli sa malayo. Tumakbo siya papunta roon, pero napatigil. Nawala na naman ang nilalang. Napagtanto ng matanda na pinaglalaroan siya nito. Ginamit niya ang mutya. Dahil dito natigil ang ginagawa ng aswang. Natunto ng pinagtataguan nito. Naroon siya sa likod ng tahanan. Upang hindi mahalata, pumasok si Mang Simon ng bahay at nagkunwaring hindi ito nakita. Dumiretso siya sa pintuan sa likuran. Doon dumaan. Walang pagdadalawang isip na tinaga ang nilalang. Isang taga lang ang nagawa ng matanda. Kagad nakatakas ang aswang. Pero sinigurado niyang napuruhan ito dahil sa dami ng dugong dumikit sa patalim. Hindi lang niya namukaan dahil sa mahabang buhok nito na nakatakip sa muka. Pagsapit ng umaga, naganda na si Mang Simon sa pag-alis. Ihatid niya ang nagawang herbal na gamot sa suki sa bayan. Bago tumuloy, dinaanan muna si Aling Rosalda at si Rosita. Iniwan na rin niya ang pangontra para magamit mamayang gabi. Hindi siya sigurado kung makakauwi mamayang hapon. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap niya ang kapatid. Rosalda, yung sinabi mong matanda na sumadya rito nung nakaraan, yung pinag-iinalaan mo, mukhang siya din yung nakita ko kagabi. Wika ni Mang Simon. Talaga ba, Simo? Ay, puksain mo yung matandang yun. Grabing pasakit ang binigay niya sa anak ko. Tugon ni Aling Rosalda. Dahan-dahan lang tayo. Hindi pa naman kumpirmado kung yung matanda ba talaga ang may kagagawa ng nangyari kay Rosita. Lalo pat, hindi lang naman matatandang aswang ang gumugulo sa kanya. Pero wag kang mag-alala. Ako nang bahala sa usaping ito. Basta bantayan mo ng maigi ang pamangkin ko. Muling wika ni Mang Simon. Matapos ang usapan, lumakad na siya. Pagkalabas pa lang ng bahay, merong napansing kakaibang presensya. Ilang segundo pa. Napalingon ito sa paligid, pero wala namang nakitang kung ano. Hanggang sa may dumaang tricycle. Sumakay na lamang siya bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Kahit nakasakay na at medyo malayo, nararamdaman pa rin niya ang presensya. Ilang beses na itong napalingon sa paligid, pero dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan, nanlalabo na ang paningin sa lakas. Sinubukan na lang niyang baliwalain. Inisip na baka wala lang ito. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang banta ng presensya. Napansin pa siya ng binatang driver. May problema ho ba? Ikaw ba? May napapansin ka bang kakaiba? Kakaiba ho? Wala naman ho. Ramdam niya ang takot sa binata. Napansin ni Mang Simon ang panginginig at pagsenyas. Sumenyas ang binata na tumingin siya sa likuran. Doon napagtanto na nasa iisang tricycle sila ng matandang aswang. Nakapwesto ito sa likuran ng driver habang sobrang sama ng titig sa kanya. Napansin niya rin ang nakapalupot na tela sa balikat kung saan tumama ang patalim ng mataga ito nung nagdaang gabi. Hindi naman siya pwedeng magkamali dahil ang amoy ng nilalang ng gabing iyon at ang amoy ng matandang ito ay parehong-pareho. Wala ring ipinagkaiba ang tangkad at laki ng pangangatawan. Manog, saan ka po bababa? Kahit saan na lang.
Basta merong masisilungan. Pagdating sa bayan, ibinaba siya ng driver malapit sa panaderya para makisilong. Pagbaba niya ay sumunod ang binata. Hindi na rin siya nagtaka sa kilos nito. Halatang natatakot ito doon sa matanda. Manong, pasensya na pero mukhang kailangan ko ng tulong nyo eh. Naiwan ang matanda doon sa tricycle. Walang balak na bumaba. Masama pa rin ang titig kay Mang Simon. Pumasok na lang muna sila sa malapit na karenderya at doon muna nag-usap ang dalawa. Dito niya nalaman, maging ang binata ay binantaan din ng matandang aswang. Manong, alam ko ikaw lang ang makakatulong sa akin. Nakita ko po yung nasa leg nyo eh. Di ba po mutya yan? Sa katunayan, kapitbahay namin doon sa Sitio Blanco ang matandang yan eh. Bali-balita talaga, isang aswang yan. Ilang beses na siyang nang biktima. Dahil sa takot kami, wala namang nakakapigil sa kanya. Pagpapaliwanag ng binata. Hindi naman sa nagmamagaling, iho. Pero titignan ko kung anong magagawa ko. Tugon ni Mang Simon. Nga pala, Manong, hindi lang siya nag-iisa. Marami siyang kalahi na naglipana na siguro kung saan-saang lugar eh. Sila din yung madalas niyang utusan na mambiktima. Tapos ang huli kong narinig na usap-usapan sa amin, naghahanap siya ng mayayanggaw. Magpaparami sila ng lahi. Wika ng binata. Dito na nagsimulang malinawan si Mang Simon sa nangyayari, lalo na sa sitwasyon ni Rosita. Marahil naisipan nitong yang gawin ng aswang, kaya gano'n na lamang kung umaligid ang nilalang. Nang tignan niya ang matanda ay wala na ito sa tricycle. Nagmamadali nang nagpaalam ang binata. Gusto nang umuwi habang wala pa ang matandang aswang. Lumakad na rin si Mang Simon para maihatid sa suki ang dalang herbal. Pagkatapos ng sadya sa bayan, umuwi na ito. Saktong pagkababa ng tricycle, nakita ang matandang aswang malapit sa tahanan. Naroon din ang binata na kausap kanina, nag-aabang sa kanya. Manong, pasensya na, pero kailangan ko talaga ng tulong nyo. Hindi ako makaraan dahil sa matandang yan. Damang-dama ni Mang Simon ang takot dito. Pawisan at naluluhan na. Pinatuloy niya ito sa tahanan at doon kinausap. Ayon sa binata, gusto siyang yang gawin ng matanda. Sinubukan pa siyang linlangin, pero mabuti na lang nagawang labanan bago pa mahuli ang lahat. Dahil dito, napagpasya ni Mang Simon na kalabanin na ang matandang aswang. Namemerwisyo ito ng maraming tao. Hindi lang sa pamangkin. Hindi lang ang binatang kausap ngayon. Maging ang ibang mga tao ay napapansin na nito. Sa labas makikita ang mga kapitbahay na nagtataka sa biglaang pagsulpot ng matanda. Nilapitan ito ni Mang Simon. Sinubukang itaboy, pero nagmatigas ang matanda. Huwag kang makialam. Hindi ikaw ang sadya ko dito. Wika ng matanda. Ay talaga, kung yan ang gusto mo, mukhang kailangan kitang tuluyan. Sinubukan pa nitong sindakin ng matanda sa pamamagitan ng pagpapakita ng mutya. Umubra naman. Nanlambot ang mga tuhod ng matanda. Nagkusang umatras. Pero nang makarating sa unahan, lumingon sa kanya at nagbanta. Antayin mo. Hindi pa tayo tapos. Wika nito. Inakala ng taong bayan na baliw na ang matanda. Kaso nga lang, dahil sa banta ng matandang aswang, hindi na napalagay sa mga sumunod na oras si Mang Simon. Naging balisa ito. Hindi maiwasang paulit-ulit na tignan ng kalagayan ng pamangkin. Maging ang mga kapitbahay ay inoobserba niya.
At yung binata kanina, ayaw nang umalis dahil sa takot. Sa sitwasyong iyon, naging buo na ang pasya ni Mang Simon. Puntahan na lamang sa mismong tahanan ng aswang at doon pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi nagpakampante ang matanda. Tuso ang mga nilalang, kaya naman nagdala siya ng pangontra. Maging ang kanyang mutya, hindi tinanggal sa katawan. Hindi rin niya kinalimutang magdasal, magsagawa ng orasyon bilang proteksyon. Habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ng matanda. Ginabayan siya ng binata hanggang sa kalsada lang dahil ayaw nang sumuot pa sa kakahuyan kung saan nakatayo ang eksaktong barong-barong ng aswang. Panog, kayo na po bahala. Mag-iingat po kayo. Sinoong ni Mang Simeon ng kakahuyan. Sobrang kipot ng daanan. Katulad ng sinabi ng binata, merong ibang kasama ang matandang aswang. Naabutan niyang may kausap ito na 2 tao. Isang babae at isang lalaki. Nag-obserba muna si Mang Simeon sa lugar. Nang sandaling umalis na ang mga ito, dito niya isinagawa ang pakay. Kagad napansin ng matanda ang presensya niya. Sinalubong siya sa labas. Nang sandaling iyon ay nagharap na ang dalawa. Anong gusto mo? Bakit ka nandito? Mapapansin ng takot ng matanda. Nag-aalinlangan kay Mang Simon. Hindi na siya nagtaka dahil alam niyang epekto ito ng mutyang tangan. Sabihin mo sa akin, sino yung 2 mong kausap? Hindi mo na kailangan malaman. Anong pakay mo? Umalis ka dito. Abay, talagang bastos ka makipag-usap, ano? Alam mong kayang-kaya kitang patayin eh. Umayos ka. Hindi ako magpapakaamo sa isang katulad mo. Masyado kang nagmamagaling dahil sa mutsyang hawak mo. Huwag ka nang mangialam. Dahil hindi naman kita ginagambala. Binunot ni Mang Simon ang itak at saka sinugod ang matandang aswang. Nagmamadali itong pumasok sa barong-barong. Susunod na sana si Mang Simon. Pero nagtataka siya. Hindi niya mapasok ang lugar. Kahit anong hakbang tila may pumipigil na puwersa sa kanya. Nang tignan ng matanda, ganun na lamang ang pagngisi nito. Hindi niya matukoy kung ano ang inilagay ng aswang. Pero sinikap niyang mabasag ang dome. Gamit ang mutya. Matapos ang orasyon, nawala ang pananggalang na pumipigil. Nagulat ang matanda at kagad nag-anyong aswang para lumaban. Sumugod ito kay Mang Simon. Pero dahil aktibo ang mutya, nahirapan siyang umatake. Kahit pagkalmot ay hindi nito magawa. Binabalot ng puwersa ang katawan ng matanda upang manghina. Kaso nga lang, may kung anong hinugot ang matandang aswang. Nagsaboy ng pulbura. Sa muling pagdilat ni Mang Simeon, wala na ito sa lugar. Nagmamadaling bumalik si Mang Simon sa kalsada kung saan nag-aantay ang binata. Bilisan mo! Dalihan mo! Bumalik tayo sa bahay! Batay sa itinuro ng mutya, papunta ang aswang sa kanyang tahanan. Pinaharurot na ng driver ang tricycle. Pagdating sa bahay, pagkababa pa lang ay bumungad na ang matandang aswang. Nakatayo sa unahan, lalapitan na sana uli ni Mang Simon, pero muli na naman itong tumakbo sa kakahuyan. Kagad niya itong sinundan at hindi na hinayaang makatakas. Pero pagdating sa makipot na bahagi, hindi na alam ni Mang Simon kung saan titingin. Dumarami ang bulto ng aswang na nakatayo kung saan-saan. Sa likuran, sa harapan, maging sa magkabilaan. Dito na rin niya naamoy ang matinding alingasaw.
Mas matindi pa kumpara sa mga naunang amoy. Lumalakas din ang presensya ng aswang. Kagad niyang inilabas ang bato bago pa man makakilos ang matandang nilalang. Nang sandaling kumalat sa hangin ng bisa, paisa-isang nawala ang mga bulto hanggang sa isa na lamang ang natira, ang tunay na katawan ng matandang aswang. Kagad itong kumilos. Sa sobrang bilis na hirapang humabol si Mang Simon, pero hindi na nabahala, gawa ng masusundan niya gamit ng mutya. Tinangka ng nilalang na sumuot pa sa mas masukal na bahagi. Pinigilan niya ito bago pa man makarating dahil kung mangyari, hindi na masusundan ni Mang Simon. Masyado ng madilim at kapag pipilitin pa, baka hindi siya makalabas ng buhay. Gamit ng bisa ng bato, tinigal po ang aswang. Napatumba ang nilalang. Tinaga ni Mang Simon ang magkabilang binti. Napaluhod na lamang ito habang umaangil ng malakas. Tinaga pa niya sa likuran. Mas lalo itong umangil. Natumba sa lupa. Inapakan ni Mang Simon ang sugatan na hita. Yan ang nararapat sa katulad mo. Hindi ka mapakiusapan. Itinapat nito sa sugat ng aswang ang mutya. Dito rin niya napansin na mahina na ang katauhan, pero nagawa pang maghasik ng kasamaan. Paunti-unting sinakop ng bisa nito ang buong katawan ng aswang. Hindi na rin siya magkamayaw. Paulit-ulit na umaangil hanggang sa lumipas ang ilang sandali. Binawian na ito ng buhay. Dilat ang mga mata habang nakandusay sa madamong lupa. Hinugot niya ang mutya. Pinahid ang dugo sa damit. Binalot sa dahon at isinilid sa bulsa. Napailing na lamang ito nang titigan ng bangkay sa huling pagkakataon. Impyerno na ang bahalang magparusa sa'yo. Perwisyong aswang. Iniwan na ito ng matanda. Ang buong akala niya natapos na ang lahat. Pero laking gulat niya. Dahan-dahang pumupuslit sa bahay ng kapatid ang isang nilalang. Maririnig ang pagsigaw nito at pagdaing ni Rosita. Walang pagdadalawang isip. Hinatak niya sa malayo ang nilalang at katulad ng matanda, pinatawan niya ito ng kamatayan. Namukaan niya ang nilalang. Isa ito sa naabutan niyang kausap ng matanda doon sa barong-barong. Iiwanan na sana niya ang katawan. Napansin niya ang isa pang aswang. Tumitig lang ito sa kanya at tuluyang umalis sa lugar. Simon, inaaswag pa rin kami. Kumalma ka, Rosalda. Napatay ko na yung aswang. Dali-dali niyang tinignan ang kalagayan ng pamangkin. Hirap itong huminga dahil sa takot. Nagawa namang pakalmahin at matapos mapainom ng herbal. Bumalik na sa normal ang kalagayan. Dito na rin siya nagpalipas ng gabi. Balak pang abangan ang isa pang nilalang. Pero sumapit na lang ang bukas. Wala nang nagparamdam. Paunti-unti na rin bumalik ang sigla ni Rosita. Palagi itong pinapainom ng herbal na gamot at upang masigurong hindi na malalapitan ng anumang banta ng aswang, binaunan niya si Rosita ng proteksyon. Sa paglipas ng mga araw, nabagot si Mang Simon dahil wala nang nilalang ang nagpaparamdam. Nagsagawa na ito ng orasyong pangkalahatan. Ito ay isang ritual kung saan mapoprotektahan ang buong baryo. Natuwa naman si Mang Simon dahil hindi lang ang kanyang baryo ang natahimik, maging ang mga karatig sityo. Nawala na rin ang balita ng mga nanggagambala. Pero hindi nagpakampante si Mang Simon. Alam niyang anumang oras, alam niyang maaari siyang balikan ng mga aswang. Ang susunod na kwento natin mga kabayan ay tungkol sa mutya kasama ng banal na tubig. Magandang mapakinggan nyo ito mga kabayan kung paanong ginamit yung mutya
kasama ng banal na tubig kontra sa mga nilalang at aswang. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Tatay Goryo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Alas 4 pa lamang ng hapon. Siksikan na sa bahay pasugalan na pagmamay-ari ni Mang Pasito. Wala nang ibang sugalan sa lugar. Kompleto naman sa mga padulas. Kaya tuloy-tuloy ang gawain umaga man o gabi. Depende sa tagal ng perang iikot sa bawat mesa. Kabilang si Tatay Goryo sa halos 100 sugarol na sumasadya sa bahay sugalan. Pero naiiba ito sa lahat dahil sa tangang mutya na nagbibigay ng swerte sa kanya. Walang palya. Lahat panalo. Bawat ikot ng sugal ay limpak-limpak na salapi ang napapalalunan. Isa rin ito sa ipinagtataka ng mga nakakakilala sa kanya. Sa kabila ng malaking perang naiuuwi, iisang pares lamang ng damit at sapatos ang palaging suot sa araw-araw. Kupas na maong, lumang sapatos, puting t-shirt na nagkulay kalawang na sa kalumaan. Ang hindi nila alam, pinapadala ni Tatay Goryo ang pera sa probinsya kung saan naroon ang mga magulang na kahit matanda na, patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa bukid. Malawak ang kanilang lupain at para matugunan ng pangangailangan, ang perang pinapadala ang solusyon. Nagsusugal siya hindi dahil sa bisyo, kundi para sa pangangailangan ng karamihan. Pare Goryo, baka naman pwedeng makautang dyan. Ang laki na ng halagang napanalo mo. Pangatlong ikot pa lang. Wika namang Tasyo. Oo nga, paring Goryo. Ano ba ang sekreto mo? Walang palya yung pagkapanalo mo Wika ni Mang Candido. Ilan sa mga tao sa pasugalan. Depende lang yan sa kapit ng swerte mga pare. Siguro, magdasal muna kayo bago magsugal. Tugon ni Mang Goryo. Ay nako, papakinggan ba ng Diyos ang dasal ng isang sugarol? Muling wika ni Mang Candido. Nagtawanan ang tatlo sa sinabi nito. Tong-its ang palaging nilalaro nila. Nagkakahalaga ng 200 piso ang bawat sugal. 2,000 na ang talo ni Mang Candido. Samantalang 1,800 naman ang kay Mang Tasyo. Pero dahil parehong negosyante at may lihim na transaksyon sa ibang bagay, malaki rin ang kinikita. Lahat ng yon ay nauuwi lang sa sugal. Sa kalagitnaan ng paglalaro, napatingin si Mang Goryo sa itaas. May ikalawang palapag ang bahay sugalan kung saan tumataya ang malalaking tao, katulad ng nagsisilbi sa gobyerno at iba pang kilalang negosyante ng lungsod. Mula sa itaas, naaamoy niya na ang kakaibang samyo. Makalipas ang ilang sandali ng tingin, nahanap niya ang nagmamay-ari ng nasabing amoy, galing sa lalaking bagong dating. Nakaupo ang lalaki sa tabi ni Mang Pasito, kasama pa niya ang 2 tauhan. Habang nagpapatuloy ang laro ni Tatay Goryo, sinusulyapan niya ang kinalalagyan ng 2. Napagtantong nagmamakaawa si Mang Pasito sa bisita. Hindi na rin ito nagtaka dahil marami namang sumasadya kay Mang Pasito para maningil ng utang. Pero sa lahat ng tagasingil, ang lalaking ito ang naiba. Patuloy niya itong tinitigan hanggang sa makalabas ng sugalan. O pare, alis ka na kagad. Hindi pa nga kami nakakabawi Wika ni Mang Candido. Mamaya ka na umuwi, paring Goryo. Maaga pa naman Mag-alas 8 pa lang ng gabi. Naku, pasensya na mga pare
Nakalimutan kong kunin yung kalabaw na nakatali dun sa puno eh. Nagmamadali na itong lumabas matapos makapagpaalam. Sakto namang paglabas niya. Nasa bakuran pa ng bahay sugalan ang lalaking sinusundan. Don Tornado, mukhang hindi na makakabayad ang matandang yun eh. Mas mabuti siguro, kunin mo yung bahay pasugalan. Wika ng isa sa mga kalalakian. Ang mabuti pa, Don Tornado. Palita ko, marami ring utang sa iba yung matandang yun eh. Kaya siguradong hindi na makakabayad. Wika ng isa pang lalaki. Bigyan nyo ng konting palugit. Kung hindi talaga makakabayad, kukunin natin ang pasugalan. Wika ni Don Tornado. Mahaba ang naging usapan ng tatlo habang patingin-tingin sa bahay sugalan. Tahimik namang nakaupo si Tatay Goryo sa may pintuan at nakikinig. Hanggang sa mapansin niya ang kakaibang titig ni Don Tornado doon sa buntis na dumaan. Napaayos pa ito ng tindig sabay lunok ng sunod-sunod. Pagkatapos hindi nilubayan ng tingin ng buntis kahit nasa malayo na. Nang magkatinginan ang tatlo, tila nagkaintindihan sila. Kagad sumakay ng sasakyan, sinundan ng dinaanan ng babae. Dito na kinutuban si Tatay Goryo. Kagad niyang sinundan ang mga kalalakihan gamit ang bisikleta. Hindi naman ganong kabilis ang pagpapatakbo ng mga ito. Napansin ni Tatay Goryo kung saan papunta ang babae. Dadaan ito sa kalagitnaan ng masukal na kagubatan na merong maliit na daanan. Mabibilis ang paghakbang nito matapos matunugan na may sumusunod sa kanya. Medyo nahirapan din siya dahil meron pang bitbit sa magkabilang kamay, gawa ng galing pa ito sa pamilihan. At dahil hindi nakakasya ang sasakyan ni Don Tornado, pinarada ito sa tabi. Sinundan pa rin ng babae. Nang mapansin ni Tatay Goryo na takot na ang buntis, natataranta at hindi mapakali, binilisan niya ang pagpadyak sa bisikleta. Lumis siya ng daan at sinalubong ang babae. Halos matumba ito dahil sa gulat. Mabuti na lamang kagad siyang nakilala ng babae kaya kumalma ito. Ito ay anak ng pinsan ni Tatay Goryo. Hinatid niya ang buntis sa kanila at doon na lang din muna nagpalipas ng ilang oras. Hindi pa niya magawang umalis dahil nasa paligid pa ang banta. Nang tuluyang kumalma ang paligid, doon lang nagpaalam ang matanda. Pasado 10:00 na nang makauwi si Tatay Goryo. Habang binabaybay ang daanan, bigla na lang siyang napahinto sa bakuran ng bahay. Matapos mapansin ang iilang presensya, biglaan itong lumitaw. Malapit lang din sa kakawian ang bahay kaya naman kagad siyang napatingin doon. Sa isang puno ay meron siyang napansing kakaiba. Sa likod nito nakatago ang isa sa mga presensyang napansin. Sa kabila ng banta naging kalmado si Tatay Goryo. Maingat na bumaba ng bisikleta. Saktong pagkaharap bumungad sa kanya ang isang aswang. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa kinakatayuan. Mukhang gutom na gutom ang nilalang. Walang tigil sa pagtulo ang laway. Gustong-gusto ng sumunggab. Mula naman sa likuran napansin ni Tatay Goryo ang 2 pang tao. Kahit hindi makilala ang mga ito dahil malayo at madilim. Batid niyang ito din yung mga tao na sinundan kanina, ang grupo nila Don Tornado. Bago pa man tuluyang makagawa ng anumang kilos, hindi na nakapaghintay ang kaharap na aswang. Sumugod ito at kagad kumalmot. Habang si Tatay Goryo naman, sa kabila ng edad ay malakas pa rin ang pangangatawan. Mabilis, kaya madali nitong nasasabayan ang galaw ng aswang. Hindi na rin bago sa kanya ang kasalukuyang kaganapan. Makailang beses na itong may nakaingkwentrong nilalang. Iba't ibang uri pa ang lahi. At dahil ordinaryong aswang lang naman ang nakasagupa,
Nasa wangis lang ng tao at hindi nakakalipad. Naging patas sa kanya ang laban. Inilagan ang kalmot habang humahanap ng tiyempo para makaganti. Pero hindi niya inaasahang mangingialam ang nag-iisang anak. Matapos mabuksan ng pintuan, kagad nagsaboy ng isang plangga ng tubig. Kung iisipin ng isang normal na tao, tubig talaga ang nakita. Pero para sa aswang na napaliguan nito, nangisay. Nagmamadaling tumakas habang umaangil ng malakas. Ang tubig na yon ay konsagrado. May bisa ng isang mutya. Ang bato ara. Isang mutyang bato na purong itim. Ginagamit ito bilang pampaswerte sa maraming bagay katulad ng negosyo at sugal. Pero mabisa din ito kung gagamitin sa masamang elemento, lalo na ang aswang. Ibabad lamang ito sa tubig. Makalipas ang ilang sandali ay kaya na nitong makapatay ng aswang. Gabing-gabi na. Gising ka pa, anak. Wika ni Tatay Goryo. Paano po ako makakatulog, Tay? Panay ang bigay ng senyalis ng mutya mo eh. Akala ko may nakapasok na sa bahay eh. Wika ng anak, na ang pangalan ay Victoria. Ganun ba? Pasensya ka na, ha? Nga pala, Tay. Bakit naman kayo nagdala ng aswang dito sa bahay? Kadalasan naman, doon mo lang sila sa kakauyan kinakalaban ah. Wika ni Victoria. Ewan ko sa isang yun. Sumama hanggang dito sa bahay eh. O siya, halika na. Pumasok na tayo bago pa nila maisipang bumalik dito. Wika ni Tatay Goryo. Bago pumasok, tinignan muna ni Tatay Goryo ang paligid. Wala na ang dalawang kasama ng aswang sa kakauyan. Hindi na rin niya naaamoy ang samyu nito, kaya tuluyan ng pumasok ng bahay para makapagpahinga. Pagsapit ng 4:00, gising na si Tatay Goryo para maagang makapagsibak ng kahoy. Yan ang nakasanayan nitong gawin sa ganitong oras. Pagkatapos magkape, hintayin ang pagsikat ng araw para maipastol ang kalabaw. Wala naman silang lupaing pansaka, pero kinahiligan na ni Tatay Goryo ang mag-alaga ng kalabaw. Nasanay na ito kung saang lumaking probinsya. Pero nang malipat sa tinitirahan ngayon, sa probinsya ng asawa, hindi na nakapagsaka. Sa kalagitnaan ng pagsisibak, hindi inasahan ng matanda na mahagip ng tingin ng babaeng naglalakad sa daan. Nagmamadali at paulit-ulit na lumilingon. Mahina na lamang siyang napatawa dahil kilala niya ang babae. Ayan. Inumaga ng uwi. O sige, mangaswang ka pa. Wika ni Tatay Goryo. Hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ng babae. Tumitig ito ng masama sa kanya. Hindi naman siya nagpatalo. Itinutok nito ang hawak na palakol. Hindi na pumalag ang babae at naglakad na paalis. Mas lalong natawa si Tatay Goryo. Ibinalik na lamang ang pansin sa ginagawa. Makalipas ang ilang oras, sumikat na ang araw sa pagpatak ng 6:00 ng umaga. Gising na rin si Victoria. Kagad nagpakulo ng tubig para makapagtimpla ng kape. Sinabay niya na ang pagsaing at pagluto ng ulam. Pagkatapos nun, tinawag na si Tatay Goryo para sabay na makapag-agahan. Pagkatapos sa pagkainan, bumalik si Tatay Goryo sa nakasanayan, ang pagbabad ng mutya sa tubig. Ang tubig na binabaran, kadalasang iniiwan sa anak bilang pangontra sa masamang loob at nilalang na naglalakas loob namang biktima. Magmula nung natutunan niya ang ganitong bagay, ito na ang nagligtas sa kanila sa makailang beses na panganib. Tay, pupunta ba kayo ng sugalan ngayon? Tumawag pa naman si Lola Minding. Baka raw makapagpadala ka ng pera. Nasa lanta ng bagyo yung bukirin eh.
Maraming gastusin para sa pagpapaayos. Wika ni Victoria. Oo, sasadya akong sugalan pero magpapadala muna ako sa lola mo. O siya, lalakad na ako. Gagabihin yata ako. Kapag merong umaligid na masamang elemento, huwag kang magdadalawang isip na sabuyin ng tubig. Maliwanag ba? Alam ko na po yun, Tay. Basta huwag kayo magdala ng aswang pag-uwi kagaya kagabi. Oo na, sige na. Mauna na ako. Wika ni Tatay Goryo. Sakto naman na papuntang bayan ang napadaang tricycle. Kaya naman sumakay na ito. Sa daan palang papuntang bayan, napansin na ni Tatay Goryo ang nakasunod. Matanda man ang edad. Matalas pa rin ang isipan para matandaan kung kaninong sasakyan ito. Walang iba kung hindi kay Don Tornado. Pagbaba niya sa mismong bayan, bumaba din sila at bumuntot sa kanya. Isinawalang bahala niya ito dahil hindi naman sila basta makakagawa ng kasamaan. Matao sa paligid at halos siksikan. Sinundan pa siya ni Don Tornado hanggang sa sanlaan kung saan naguhulog ng pera para ipadala sa probinsya. Hindi na lamang niya pinalata na napansin ang mga ito. Kalmado siyang naglalakad at nagtatanong sa mga nagbebenta pero hindi bibili. Sadyang inoobserbahan lamang ang tatlo. Nang magawa niyang mailigaw ang mga ito, nagmamadali nang bumalik si Tatay Goryo para makapagsimula sa bahay sugalan. Matao rin doon pagdating sa lugar. Hindi na ito nagulat. Makalipas ang ilang oras ay dumating si Don Tornado. Nagkatitigan sila pero iniwas niya ang tingin upang hindi mahalata. Nang mga sumunod na oras, hindi na mapalagay ang tangang mutya ni Tatay Goryo. Gusto nang kumawala ang bisa dahil sa mga aswang na nasa paligid. Sinikap niyang pakalmahin muna ang mutya. Dumarami na ang tao sa sugalan dahil araw ng Sabado. Kakatanggap lang ng sahod ng mga sugarol, kaya kagad nagsiksikan sa lugar. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Tatay Goryo. Kakaunti na lamang ang mga tao, isa-isang umuuwi matapos matalo. Sa puntong iyon, hindi na siya nagsusugal. Iniintay na lamang na mapatingin si Don Tornado sa kanya para maaya sa labas. Kanina pa nakabantay sa kilos niya ang 2 tauhan nito. Sigurado siya, kung sila lang ang nasa bahay sugalan, malamang kanina pa sumugod ang mga ito. Nang mapatingin sa kinaupuan niya si Don Tornado, nagmamadali itong tumayo at saka lumabas. Napangiti naman siya nang mapansing sumunod ito, pati na rin ang 2 tauhan. Paglabas si Tatay Goryo ng bahay sugalan, inantay niya si Don Tornado. Mabagal niyang kinalaga ng tali ang bisikleta. Nang makalabas, sa kanya lamang binilisan ang kilos. Sumakay ito. Nagsimulang pumadyak pero napatigil ng hangarin. Hindi siya nagpalata. Nagkunwaring walang ideya sa nangyayari. Anong problema? Bakit kayo maharang sa daan? Nangasar ka ba talaga? Tanong ni Don Tornado. Ho? Bakit ko naman kayo aasarin? Nung una, tinulungan mo yung babae. Ngayon naman, talagang nang pipikon ka sa mga kilos mo. Ano bang gusto mo? Muling wika ni Don Tornado. Napangiti si Tatay Goryo nang mapagtantong nasindak pala ang nilalang sa mga kilos. Yun ho ba? Pasensya na po kayo Pero wala akong alam sa sinasabi nyo Nagsusugal lang ako sa loob Yun lang ho. Mauna na ho ako. Patuloy na nagmaang-maangan si Tatay Goryo. Nagmamadaling pumadyak si Tatay Goryo
Nang makalayo ay lumingon siya. Nakitang nakasunod si Don Tornado sakay ng sasakyan. Mas binilisan niya ang pagpadyak at lumihis ng daan. Balak na dalhin sa kagubatan ang mga nilalang na nakasunod. Habang papasuot sa gubat, dahan-dahang hinanda ni Tatay Goryo ang mutya, pati na rin ang tubig. Palagi niya itong bitbit, nakatali sa bisikleta. Pagdating sa pinakamasukal na bahagi, kuminto at inantay ang tatlo. Natagalan dahil hindi na maipasok ang sasakyan. Talaga bang dito mo pa kami dinala? Wika ni Don Tornado. Huwag ka masyadong magpapakampante, Don Tornado. Halatang hindi ka nag-iisip bago kumilos. Wika ni Tatay Goryo. Bigla namang nawala ang ngiti sa mukha nito. Hindi nag-iisip. Baka ikaw ang nagpapakampante. Alam mo, mas masahol ka pa sa hayop eh. Nandito kayo sa lugar namin para maghasik ng kasamaan. Sa dami-dami ng pwede niyong puntahan, talagang dito pa sa baryo ko. Mahabang katahimikan ang pumagitna sa pagitan nila. Matapos itong sabihin ni Tatay Goryo, kitang-kita naman sa pagbumuka ni Don Tornado, sagad na sa galit dahil sa mga salitang binitiwan. Habang ang mga tauhan naman, nakahanda na, hudyat na lamang ang inaantay. Makalipas ang ilang sandali, bago pa muling makapagsalita si Tatay Goryo, nag-anyong aswang na ang dalawa at kagad na sumugod. Inasahan na ito ni Tatay Goryo, kaya mabilis na kumilos ang mga kamay para isaboy ang laman ng hawak sa bote. Saktong natamaan ang dalawa dahil nagtataglay ng bisa ng mutya. Hindi na naituloy pa ang balak na pagsalakay ng mga ito. Sa halip, nagiyawan at nagwawala buhat sa matinding epekto ng natanggap mula sa mutya. Si Don Tornado naman, hindi na makakilos sa kinakatayuan. Nang hindi na makayanan ng tauhan ang bisa ng mutya, nagsialisa na ang mga ito nang siya na lamang ang naiwan. Natawa si Tatay Goryo sa ipinakita nitong takot. Kung makapagsalita ka kanina, akala mo wala kang kinakatakutan. Pero ngayon, parang nanginginig ka na sa takot ah. Ano? Gusto mo bang matulad sa mga tauhan mo? Wika ni Tatay Goryo. Akba na sanang ihagis ni Tatay Goryo ang mismong mutya kay Don Tornado. Mabilis itong tumalikod sabay takbo. Mas lalo tuloy napalakas ang pagtawa ng matanda. Babalikan kita. Tandaan mo, babalikan kita. O sige lang, mag-aantay ako. Tumakbo ka lang. Kahit naman bumalik ka, wala ka rin magagawa. Matapos ng kaganapan ay tuluyan na siyang umuwi. Madaling araw nang maalimpungatan si Tatay Goryo sa kalampagan sa bubong. Pasado 1:00 ng mga oras na yun. Kahit antok na antok, pinilit bumangon para alamin ang nangyayari. Nang maamoy ang umaalingasaw na baho, hindi na ito nagdalawang isip na bitbitin ng balde palabas. Walang pasabing isinaboy ang lamang tubig pa itaas. Ilang sandali lang, bumagsak sa lupa ang aswang na galing sa bubong. Nangingisay dahil sa tubig na may mutya. Hinablot pa ni Tatay Goryo ang palakol na nasa silong ng bahay. Nilapitan ang aswang. Akma na sanang tatagain, kaso nga lang may napansin mula sa likuran. Paglingon niya, bumungad ang isa pang aswang. May bakas pa ng paso sa muka at dibdib. Wala na itong ibang maisip kung hindi ang tauhan ni Don Tornado na nakaharap kagabi. Nang sumugod ang aswang, ito naman ang binalingan ng atensyon. Pinaulanan niya ng kalmot pero wala namang tumatama. Sa napapansin niya, nag-aalanga ng aswang na tuluyang lumapit sa kanya.
Nang makatsyempo, siya naman ang walang tigil na nagbato ng taga. Hindi tinigilan hanggang sa matamaan sa braso't hita. Sa lalim ng sugat, nahirapan na itong kumilos. Bumagsak at napayaw na lang sa sakit. Binalikan niya ng pansin ang naunang nilalang. Gumagapang na ito upang makatakas. Hinambalos niya ang ulo nito. Gamit ang hawakan ng palakol kaya napasubsob ang ulo sa bato. Nang isa ito ng todo, mapapansin ang paghihingalo. Ilang sandali pa nagising ang anak na si Victoria matapos maamoy ang matinding pag-alingasaw. Kagad binitbit ang plangganang may tubig saka lumabas. Nang makita ang aswang na nakahandusay sa bakuran, binuhusan niya ito. Napasigaw nang mapansin ang isa pang aswang na nasa tabi ni Tatay Goryo. Tatay, ano ba to? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang magdala ng aswang dito. Wika ni Victoria. Anak, wala akong dinadala. Sila ang kusang lumapit dito sa bahay eh. O ayan o, may isa pa. Kagad inutusan ng matanda si Victoria na pumasok ng tahanan matapos makita si Don Tornado na naglalakad papalapit. Nanlilisik ang mga mata dahil sa labis na galit. Giniba ang bakod na gawa sa kawayan. Bakit parang galit na galit ka, Don Tornado? Tandaan mo, kayo ang kusang lumapit sa akin. Tinapatan ko lang kung anong ginagawa nyo. Dumidepensa lang ako. Wika ni Tatay Goryo. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Don Tornado. Nag-anyong aswang ito. Kagad na sumugod. Mabilis ang pagkilos ng nilalang. Nakakaya na namang sumabay ni Tatay Goryo. Patuloy lang ito sa pag-atake. Sinisikap na mahawakan siya upang makagat. Habang tumatagal, mas bumibilis ang nilalang at natatamaan na si Tatay Goryo. Makailang ulit pang natumba pero nakakabangon naman. Kaso nga lang muling bumabagsak matapos matamaan ni Don Tornado. Sa puntong ito, napapaisip na si Tatay Goryo ng ibang solusyon dahil kung sa tapatan ng lakas, hindi niya kakayanin ang nilalang. Sinikap niyang ilagay ang mutya sa katawan ng aswang pero hindi niya magawa dahil mabilis ang kilos. Samantalang si Victoria na nanonood mula sa bintana, kitang-kita niya kung paanong nahirapan si Tatay Goryo. Ilang ulit siyang nakasaksi ng sagupaan ng ama laban sa iba't ibang aswang. Pero madali lang itong napapatumba. Hindi katulad ng kalaban ng ama sa mga oras na ito. Dahil sa pag-aalala, naganap na siya ng paraan para makatulong. Kinuha niya ang kapares ng mutya na nasa altar. Nang makita ito sa kwarto ng ama, nagmamadali siyang lumabas sabay dampot ng bote sa altar. Pagkalabas, nakapaibabaw na ang aswang kay Tatay Goryo. Nahihirapan na ito sa pagpigil at ngayong kaunti na lang babaon na sa mga mata ang matutulis na kuko ng nilalang. Pero hindi na nangyari matapos isaboy ang laman ng dalang bote sabay subo ng mutya sa bibig ng aswang. Napaiwalay ang nilalang kay Tatay Goryo. Natatarantang napasuot sa kakawyan at doon pumakawala ng malakas na daing. Kinalmot pa ang sarili dahil sa tindi ng kapit ng bisa ng mutya. Sinundan nila ito. Nasaksihan ang huling sandali ng nilalang. Nang bumagsak, nangisay pa ng ilang sandali bago tuluyang malagutan ng hininga. Namatay na ito. Lumabas mula sa bibig ang mutyang naisubo. Buti nga sa'yo. Tay, kilala mo ba yung aswang na yan? Hindi na sumagot pa si Tatay Goryo sa anak. Ang importante sa kanya, wala na si Don Tornado. Lumapit siya sa bangkay at kinuha ang mutya. Dahan-dahang kinain ng lupa ang katawan ng nilalang. Ang laking tulong talaga ng mutya mo, tay, no? Kung hindi dahil dyan, malamang patay na tayo.
Tama ka dyan anak. Basta may mutya ang isang tao at ginagamit mo para makatulong sa iba. Poprotektahan ka rin ng mutya. Kaso nga lang, kakibat ng pagkakaroon ng tanga ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya kung sakaling gusto mong ikaw ang magmana nito, alam kong nasasanay ka na lahat ng bagay merong kapalit. Kung magkakaroon ka ng malakas na katangian, meron kang responsibilidad na tumulong sa ibang tao. At ang pinakamalala sa lahat, meron kang responsibilidad na protektahan ng mutya dahil gusto itong kunin ng iba't ibang elemento at nilalang. Muling wika ni Tatay Goryo. Matapos ng kaganapan, nagpatuloy ang buhay ng mag-ama. Ganon pa rin ang gawain ni Tatay Goryo. Nagsusugal. Ipinapadala sa mga magulang ang pera. Ngunit ang ibang natitira, ipinangtutulong niya sa mga kababaryo. Hindi man alam ng mga tao sa lugar, hindi lang sa pinansyal nakakatulong si Tatay Goryo. Siya rin ang tagapagbantay sa buong lugar kapag merong mga nanggagambalang aswang. Sa paglipas ng panahon, sinubukang ituro ni Tatay Goryo ang mga nalalaman sa anak. Buong puso naman itong tinanggap ni Victoria. Naging malinaw sa kanya na darating ang panahon. Siya ang papalit sa responsibilidad ng kanyang tatay bilang tagapangalaga ng mutya ng Batoara at bilang tagapangalaga ng binasbasang tubig kontra sa mga nilalang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa mga susunod na storya dito sa ating channel. Paalam.